Habang nag-i-scroll ako sa Facebook mga tropa, meron akong nakitang isang post sa isang group, hindi ko na lang babanggitin kung anong group yon, pero nakita ko yung comment niya doon at isinave ko para gagawin ko tong content. Kung napapanood mo man yung YouTube channel ko, ikaw yung nakita ko na gawa ng content at tinago ko na lang din yung pangalan mo. Kung medyo nahihiya-hiya ka, mag-comment ka na lang din sa comment section natin kung makita mo man tong post natin. Pero napakarami niyang tanong doon mga tropa, at kahit paano medyo bibilisan natin yung pagsagot-sagot dito sa 5 tanong niya dito, or 4 ata to. Sa mga matagal lang nanonood dito sa channel ko, alam nyo na lahat ng sagot dito kung matagal na kayong nakasuporta or matagal na kayong nanonood dyan. At sabi ko nga sa inyo, mas nagugustuhan ko yung mga nakikipag-interact sa akin or yung mga nagko-comment dyan. Maraming salamat sa inyo, no? At syempre, sana naman wag nyong kalimutan na mag-subscribe or pindutin man lang yung like button. Ayan na lang yung magsisilbing bayad nyo sa mga lahat ng shit na pinagagawa ko dito. And syempre, kung gusto nyong i-extend yung suporta ninyo, pwede kayong mag-avail ng template sa akin or mag-send ng GCash or kung ano pa man, or simply subscribe. Syempre, 'di ba, no? Isang pindot lang naman 'yon. So, unahin na nga natin yung question number 1 niya dito. Sabi niya, paano maiiwasan kumalat yung ink sa loob while printing? May part kasi na kumakalat yung black ink niya. Mga tropa, etong katanungan ni kung sino man tong pangalan niya, no, nakalimutan ko na kasi. Kung nagpiprint yung printer mo alone, meron talaga at merong tatagas na ink dyan. Kasi may mga sobra or may mga nag-i-spill talaga yan. Parang nagpipintura ka mga tropa sa dingding. May mga papatak at papatak talaga dyan. Kaya naman yung mga printer natin, kung mapapansin ninyo, meron akong printer dito na binidyohan, or eto yung mga dati kong clips na nakuha, meron silang makikitang foam dito sa bandang pinakailalim ng printer. Kung bagong-bago pa lang yung printer mo, etong kulay itim na yan mga tropa, kung nakikita nyo or napipigure out ninyo or maayos yung video natin, kulay puti pa tong mga to dati. Ayan yung mga part na yan. Etong nasa kaliwa, Epson 805, at eto namang nasa kanan ay Epson 3110 or 3210 kung hindi ako nagkakamali. Kung makikita nyo dito sa ilalim na part, meron pa siyang kulay puting foam. Ayan kumbaga hindi siya napapatakan ng kahit papano ng mga sobrang ink kapag nagpiprint yung printer natin. Normal lang yan mga tropa. Dati nung bago yung printer ko, nagtataka din ako, meron akong chinat na isang tao dyan sa Facebook. Sabi ko, boss, bakit kaya ganito? Parang nagli-leak yung printer ko. Meron kagad na ink dito sa foam na to. Bakit kaya ganun? Baka sira kagad. Syempre, bilang first time owner ng mga printer brand na ganyan, medyo magtataka ka din. Pero normal lang yan mga tropa na may papatak at papatak na ink dito. Ayan kung makikita nyo ng maayos, dito sa part na to medyo maputi pa. Pero dito usually medyo natuyo na. At magiging cause din yan ng pagkaka-smudge or mangyayari yung mga ilalim ng mga bond paper ninyo or mga sticker, magkakaroon din ng itim-itim kung marami kayong mag-print lagi. Kaya ang gagawin ninyo dyan mga tropa, pwede nyo siyang tuyuin or minsan kung sobrang-sobra na talaga or apaw na yung mga part na yan, syempre may mga absorb na ink yan, pwede nyo siyang punasan mga tropa gamit ang tissue. Tapos yung tissue na ipangpapahid ninyo, medyo patakan nyo ng konti ng cleaning solution para mahigop ng tissue ninyo yung mga ink na sobra, at syempre para maging bago ulit or kaya ulit mag-absorb detong mga part na yan. Pero sobrang bihira naman yan Eto, matagal na tong printer na to sa akin, kaya na-experience ko talaga yon. Ganun lang yung gawin nyo, punasan nyo lang siya mga tropa at magiging okay na ang lahat. And minsan kung sobrang dami ng patak dyan, sumasabit yung mga ink sa mga roller, kaya minsan kung makikita ninyo yung mga print out ninyo, may mga guhit-guhit at may kulay itim. So linisan nyo lang talaga yung part na yan. Tissue lang, again tissue, patakan nyo ng konting cleaning solution. Ganun lang yon. Normal lang yan na may papatak at papatak talaga dyan. Kumbaga sa pagpipintura mo sa pader, ayan yung nagsisilbing dyaryo sa pinakailalim or sa mga papatakan ng mga sobrang ink pag nagpiprint ka. So sana nasagot ko yung number 1 mo na question. And again, dito na tayo sa number 2 na question niya mga tropa. Sabi niya dito,